Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang napakahirap na trabaho ng ating Solicitor General, Maynard Guevara. Napakalaki ang respeto ko sa sekretary na ito. Kasi panahon pa ni PRRD, maganda na yung performance niya as DOJ Secretary. Then ito sa PBBM administration, believe ako sa kanyang paninindigan laban sa ICC. So wala akong problema dito kay Solgen Guevara. Saludo ako dito. Medyo nakakaawa lang sa dami ng trabaho niya. Ito, may post si Jay Sonza 1 hour ago. Solgen overload. 6 urgent cases before the Supreme Court. Okay, maganda itong ginawa ni Mr. Jay Sonza. Sinamarize niya 6 na kaso. Number 1, PhilHealth Fund Transfer, oral arguments. So, nakadalawang oral arguments na. So, nung February 25, yun na naman, kawawa ang ating Solgen. Although, yung respeto ng mga Supreme Court justices sa kanya nandun pa rin. Magaling siyang sumagot. Kaya lang, mahirap na depensahan ang isang kliyente na, alam nyo na. O yun, PhilHealth Fund Transfer. Pangalawa, National Budget Scandal set on April 1, yung oral argument. Ito po yung isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab. Pinapasubmit ng Supreme Court ng comment, hindi pa na isasubmit up to now. Tapos na yung deadline. 10 days deadline, tapos na. Humingi lang ng extension ang Solicitor General hanggang February 28. So, April 1, oral argument na naman. Number 3, Mindanao lawyers petition on the impeachment of Vice President given 10 days to answer. So, hindi pa natapos yung sagot doon sa National Budget Scandal. Nandito na naman. Ito yung petition ni na Attorney Israelito Torion. O, 3 na. Pangapat, social media critics and bloggers, aka Noisy 37 petition versus House Tricom given 15 non-extendable days to answer. Kahapon lang ito nagsimula. So, sabi ng House Secretary General, bahala na ang Solgen, siya ang aming abogado, siya nang sasagot dyan. So, lahat ng trabaho papunta sa Solicitor General. 4 na kaso na yan, ha? Panglima, VP Sara Duterte's petition to declare the impeachment unconstitutional given 10 days to answer. So, I don't know kung paano kakayanin ng opisina ng Solicitor General at ito. Poros Argent. And then, pang-6, Dr. Tony Liachon's petition on the PhilHealth Fund Transfer mess awaiting action from the court. So, kapapile pa lang ito 2 days ago. So, wala pang decision ang court, Supreme Court in bank kung anong action nila. Kaya lang, I'm sure, aksyonan din ito. Kaya, pasalamat po tayo sa Supreme Court. Grabe. Siguro, nararamdaman na rin ng Supreme Court na bakit for the first time in history, ito lang ang nakita kong administration na umabot na ng 6. Ito, urgent lang ito, ha. Hindi pa kasama yung Executive Order number 62. May mga petition din. May mga nauna pa eh. Ito lang. Grabe, 6 urgent cases. Okay, ito, dagdag ni Mr. Jason sa ang pakilasa ko din ay wala ni isa man na mga kaso ang may pag-asang manalo ang Marcos Jr. administration
at ang 19th Congress of the Philippines. PhilHealth Fund Transfer, mukhang 90 degrees ang akyatan. Tapos na two-wheel drive ka lang, kalbo pa ang gulong. 90 degrees pa ganyan, no? Ang hirap nga naman. Oh, kalbo ang gulong, tapos hindi pa front drive, ganon. Ay, kahit ako, basing dito sa dalawang natapos nga argument, yung interpellation, yung pagsasalita ni Supreme Court Justice Amy Javier, Supreme Court Justice Kagiwa, nako, medyo tagilid ng administrasyon. Yun na, yung news ng Inquirer, game over. Oh, parang tagilid na talaga as far as PhilHealth Fund is concerned. Kasi grabe yung naisiwalat na katotohanan. Ang laki pala ang deficit ng PhilHealth. 816 billion ang negative equity or deficit. Mas marami yung liabilities ng PhilHealth kumpara sa kanyang assets. Tapos, kunan pa nila ng pundo, gagamitin sa mga proyekto ng gobyerno na napunduhan naman. 714 billion pesos na loan ng ating gobyerno from South Korea para sa mga tulay sa Panay, Guimaras, Negros Island. May pundo na. Sabi ni Justice Amy Javier, bakit kukunan nyo pa ng pundo ang PhilHealth na meron namang pundo na nakalaan dyan, na-approve na nandyan, na bakit kunin nyo pa? Where is the money? Nasaan na yung 714 billion? Napo, hihirapang sumagot si Justice Soljen Guevara. So, good luck po ating matalino, kagalang-galang na Solicitor General. Sana makayanan nyo ang pressure sa inyong trabaho. Magbasa tayo sandali sa mga comments. May mga magagandang comments. Fel Tirado. The avalanche of petitions before the Supreme Court adversarial to the government should be enough reason for the Soljen to resign and surrender. These cases or petitions would not have been entertained by the magistrates if they lack merit. Soljen is like kawawang cowboy. May baril, walang bala. Di lang natin alam kung ang bulsa ay walang pera. Galing. Okay, salamat po sa inyong panonood palagi sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong po kayo sa Tribong Talaandig. Dahil ang income natin dito ay tinutulong sa Talaandig, sa pagpapabahay at pagpapatanim ng sayote at saging lakatan.